Ang ebanghelyo po natin sa araw na ito ay tungkol sa awa at malasakit. Ito po yung tema noong bumisita ang Santo Papa Francisco noong siya'y dumalaw sa ating bansa taong 2015. Sa wikang Ingles, Mercy and Compassion. Narinig natin sa ating ebanghelyo na may isang iskriba, isang dalubhasa sa batas, ang nagtanong kay Jesus, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Binanggit ni Jesus ang tungkol sa batas at maliwanag na alam ito ng iskriba ang tungkol sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Ngunit ang problema ay ito. Alam niya ang kahulugan ng kapwa, ngunit hindi niya ito naiintindihan sa praktikal na paraan. Kayang tukuyin ng dalubhasa ang kaniyang kapwa, ngunit hindi niya matukoy kung sino ang kaniyang kapwa. Minamahal niya ang Diyos, ngunit wala siyang awa at habag sa kaniyang kapwa. Kapag mahal natin ang Diyos nang hindi nahahabag sa ating kapwa, nagiging panatiko tayo ng batas. Ang ating ritual at paniniwala ay para lamang sa pagsunod sa mga alituntunin, ngunit hindi naaayon sa tunay na diwa ng pagmamahal. Ang isang magandang halimbawa ay ang pari, ang saserdote at ang Levitika sa ating ebanghelyo na tumangging tulungan ang binugbog at halos mamatay na biktima sa lansangan dahil sila ay nagmamadaling papunta sa templo. Kapag mahal natin ang Diyos nang hindi nagmamahal at nakikiramay sa ating kapwa-tao, hindi po natin naiintindihan kung bakit naging tao ang Diyos. Uulitin ko po, kung sinasabi po natin na mahal natin ang Diyos, subalit hindi naman tayo nahahabag, hindi naman tayo naaawa sa pagdurusa at paghihirap ng ating kapwa-tao. Hindi po natin lubusang naiintindihan kung bakit nagkatawang tao ang Diyos. Handa tayong gawin ang lahat para sa Diyos. Ngunit ayaw nating magpakita ng awa at habag sa ating kapwa. Hindi natin nauunawaan ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal. Ang pagmamahal nakatuon dapat sa Diyos at sa ating kapwa. Kung minamahal natin ang Diyos, dapat marunong tayong mahabag at maawa sa pagdurusa ng ating kapwa-tao. Mga kapatid kay Kristo, hindi pwede nating sabihin na iniibig natin ang Diyos, subalit kinapupuutan naman natin ang ating kapamilya, ang ating kamag-anak, at ang ibang tao. As Mother Teresa says it perfectly, that the fruit of love is service, which is compassion in action. Ang pagiging mahabagin ay nangangahulugan ng pagkilala sa mga paghihirap ng ating kapwa at pagkilos na may kasamang awa upang tumulong at makasama sila
Ang pakikiramay ay nag-uudyok sa atin na makita ang katotohanan ng pag-ibig. Ang pagiging mahabagin ay ang lente dapat ng ating mga puso. Ito ang nagpapahintulot sa atin na tanggapin at maunawaan ang kahulugan ng pagdurusa at pagsasakripisyo sa buhay. Pagmasdan ninyo itong mabuti. Jesus is often moved by mercy and compassion because mercy is the language of God. Ang bawat paggalaw ni Jesus ay paggalaw ng awa at habag sapagkat ito ang lingwahe ng ating Panginoon. Kaya't sa pagpapatuloy ng ating banal na Eucharistia, habang ipinagdiriwang natin at ginugunita ang mahal na Birhen ng Rosaryo, si Maria na punong-puno ng awa at habag sa ating kapwa. At higit sa lahat, ang Diyos na siyang bukal ng awa at habag, naway buksan nawa ni Jesus Nazareno ang ating puso at kalooban upang makilala ang tunay na nangangailangan sa ating paligid at tulungan sila sa paraan ng awa, habag at pagmamalasakit. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.